punong lingkod, si Brother Mike Z. Velarde. Kumusta na ang mga ibon? I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at Happy and prosperous talaga. Amen. Thank God, mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God, ako'y mamanal at matuwid. Thank God, pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Amen. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God, ako'y marangal at matuwid. Thank God, ating pag-ibig ko'y wagas na. Bata man matanda. Bata man matanda, nariman at kailan. Pag narinig banal na salita, sasabihin mo, ibang-iba ka sa iba. Happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God, ako'y marangal at matuwid ka. Pagkay El Shaddai, pagkay El Shaddai, sa kanyang nagsigaw, anong mangyayari? Sisipin ko mapabuhay. Pagkay El Shaddai, sinunod ang tunay sa Diyos. Happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, ating pag-ibig ko'y papagkay El Shaddai. El Shaddai, sa kanyang nagsigaw, anong mangyayari? Pag si El Shaddai, sinunod ang tunay sa Diyos. Happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God, ako'y marangal at matuwid ka. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God, ako'y marangal at matuwid ka. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Asan yung dalawang kamay?
Tatanungin ko kayo, ano ang mabuting balita ngayon? Ha? Tungkol sa ano? Very good. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Taas ang kamay nyo. Sa Diyos nating sinasamba, ang bawat buhay ng tao ay higit na mahalaga. Narinig niyo yun? Lagay ang ulo nyo sa kamay nyo. Ulitin ko, tandaan nyo po sapagkat sa darating na eleksyon, ang ating mahalaga at makapangyarihang boto ay maglalagay sa ating bansa either sa kabutihan o sa kasiwiang palad. Tatandaan nyo na ang sanlibutan ngayon ay dumaraan sa matinding suliranin ng buhay. Kaliwa, kanan, may pinapatay at nababalita natin hindi isa-isa kundi maramihan. Sa bawat sulok ng daigdig, maging dito sa ating bayan. Bakit ito nagkakaganito? Sapagkat binabaliwala na ng marami ang kahalagahan ng buhay. Subalit, sa ating Diyos, bawat buhay, maging yaong nasa wheelchair, maging yaong mga tinatawag na kulang sa kaalaman, tinatawag na special child, whatever it is, sa Diyos ay lubhang mahalaga. Amen ba? Kaya ngayong gabi, matutunghayan natin kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng taong sa Kanya ay may pananalig at pananampalataya. Subalit bago tayo magpatuloy, find your partner muna. Find your partner. Ang unang sasabihin mo sa partner mo, buhay mo, buhay ko, sa Diyos, higit na mahalaga. Ulitin nyo nga. One plus one. Okay. Naniniwala ba kayo dyan? So pangalawa, sabihin mo, kaya naman, pahalagahan natin ito. Okay, 1 plus 1. 3 plus 3. Okay. Kung pahalaga natin ang ating buhay, bawat buhay natin, ano man ang ating kulay, ano man ang itsura ng ating ilong, ano sa tingin nyo ang gagawin ng Diyos sa atin? Ha? Sa huli, ito sasabihin nyo, tiyak yun. Lahat tayo pagpapalain ng Diyos. Ulitin nyo nga. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7.
buhay mo, buhay ko ay mahalaga. Buhay mo, buhay ko, mahal ng Diyos Ama. Buhay mo, buhay ko, buhay ni Kristo. Kaya kamutos niya'y pagmahalan tayo. Buhay mo, buhay mo, buhay ko ay mahalaga. Buhay mo, buhay ko, mahal ng Diyos Ama. Buhay mo, buhay ko, buhay ni Kristo. Kaya kamutos niya'y pagmahalan tayo. Abilin ni Jesus, abilin ni Jesus, ang kapwa'y mahalin. Buhay ay igalang at paundarin. Salita niya'y pakinggan, kalooban niya'y tugtin, upang buhay namin ay pagpalain. Kaya sabi natin, buhay mo, buhay mo, buhay ko ay mahalaga. Buhay mo, buhay ko, mahal ng Diyos Ama. Buhay mo, buhay ko, buhay ni Kristo. Kaya kamutos niya'y pagmahalan tayo. Ni Jesus, ang kapwa'y mahalin. Buhay ay igalang at paundarin. Salita niya'y pakinggan, kalooban niya'y tugtin, upang buhay natin. Itaas ang kamay! Buhay mo! Buhay mo, buhay ko, ay mahalaga. Buhay mo, buhay ko, mahal ng Diyos Ama. Buhay mo, buhay ko, buhay ni Kristo. Kaya kamutos niya'y pagmahalan tayo. Buhay mo, buhay ko, buhay mo, buhay ko ay mahalaga. Buhay mo, buhay ko, mahal ng Diyos Ama. Buhay mo, buhay ko, buhay ni Kristo. Kaya kamutos niya'y pagmahalan tayo. Pagmahalan tayo. Pagmahalan tayo. Pagmahalan tayo. Purihin ang Panginoon. Okay, taas ang inyong mga prayer request. Your bottled water, passports, wallets, handbags. Yung gustong yumaman, buksan ang mga handbag. Okay. Sabihin niyo, Panginoong Hesus, salamat po sa higit ninyong pagpapahalaga sa bawat buhay ng tao. Di man kami karapat-dapat ay inyo pong pinag-ukulan ng pansin at pag-ibig na walang kamatayan. Kaya naman, sa ngalan mo, Jesus, kami ay naririto upang patuloy na aming pakinggan ang inyong mga salitang sa amin ay nagbibigay buhay, nagbibigay kalakasan at nagpapagaling sa aming mga karamdaman. Pagpalain niyo po ang lahat na hawak ng aming makamay. Pagpalain ang lahat ng aming mga kahilingan at pagpalain ang bawat tao na aming makakamayan, mapapatungan ng aming makamay sa inyong pangalan. Kung
may karamdaman, sila po ay pagalingin. Kung may pangangailangan, sila po ay inyong pagbigyan. Sa ngalan ni Jesus, kami po ay nananalig na ang himalang aming inaabangan ay darating. Darating. Ngayon na. Amen. Amen. Okay, baba ang inyong hawak kamay. Taas ang inyong dalawang kamay. At sa bilang kong 3, yuyuko muli tayo 3 ulit. At sasabihin niyo bawat yuko, buhay, buhay ko, buhay ko, buhay ko sa Diyos, higit na mahalaga. Ulitin niyo nga. Okay, 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Okay. Nakakupo na kayo at huwag kayong magtataka kung bakit marami tayong camera dito ngayon. Yung isinasapikula po, isinasapelikula na himala na naganap po doon sa Mamasapano incident na kung saan ang ating kapatid na si Alan Franco ay isa sa mga iniligtas ng Panginoon bagamat kaliwa kanan ang tama ng bala sa kanyang mga damit, subalit sa kapangyarihan ng Diyos pamagitan ng Salmo 91, siya po ay hindi nagalusan at umuwing taglay ang kanyang mahalagang buhay. Ngayong gabi, yun po ay ginagampanan ng isang kilalang aktor, mas gwapo sa akin. Sabi ko na nga ba, pag may artista, wala na ako eh. Pero ngayong gabi, sino ang gwapo sa amin dalawa? Si Brother Mike pa rin. So, ito po ang akto. And by the way, yung unang announcement ko sa inyo na inaabangan nyo na showing May 4, hindi po matutuloy. Masisit back po sa May 18 dahil talagang nahihirapan yung ating mga gumaganap dito sa mga himalang ito. At sabi ko nga sa kanila, sa May 18 daw, about 200 theaters, 200 sinihan, ang sabay-sabay bubuksan para sa pelikulang itong titled Miracles Are Forever, The Untold Story Behind the Mamasapano Incident. So, ngayong gabi, uulitin po yung patotoo ni Alan Franco, but this time, gagampanan po sa pelikula ng ating kapatid na pangalawang gwapo sa akin, si Richard Gutierrez. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nararamdaman ko hanggang ngayon na sa oras ng hirap, pagod, at panganib, hindi ako pinabayaan ng ating Panginoon. Ginabayan niya ang bawat hakbang ko. Naroon siya sa aking tabi. Sinangga niya ang bawat bala
ang bawat pagsabog ng mga bomba. Siniguro niyang mabubuhay ako upang mapatunayan ang kalooban ng ating Diyos. Basta tayo'y maging tapat sa ating pananalig, sa ating pananampalataya, bibigyan niya tayo ng gantimpala. At magaganap ang kanyang hiwaga at miracles. Brother Mike, maraming salamat po. Tinatanong ko po ito isang malaking utang na loob. Maraming salamat po, Brother Mike. Magandang gabi po sa inyo lahat. I always say, miracles are forever. But they don't just happen. You have to make it happen. Narinig ninyo at napanood ninyo ang mga himalang ginawa ng Diyos sa pelikulang ito. Trilogy, 3 himala ang naganap sa loob ng gawaing ito. At hindi po lang iyan. Marami pa kayong masusubaybayan na mga himalang ginagawa ng ating Diyos sa kasalukuyan, di lamang dito sa ating bansa, kundi sa bawat sulok ng daigdig kung saan ang mga nananalig at nampalataya kay El Shaddai ay patuloy na ikinakalat ng ating Panginoon. Ako'y naniniwala na sa inyong pakikinig at panonood ng pelikulang ito, anuman ang inyong karamdaman taglay, oo'y kayong magaling. Anumang ang inyong suliranin sa buhay, mabibigyan ng lunas sapagkat ang Diyos ay laging laang tumulong sa mga taong nangangailangan. To all of you, maraming salamat po at sabihin nyo sa inyong mga kapitbahay, manood din sila at anuman ang kanilang problema sa buhay, magkakaroon ng solusyon. Till the next miracle, we'll see you again. Thank you. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. O, nakinig ba kayo? Nanood na ba kayo? Mapapanood niyo yan sa May 18. Jesus said, "Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they?" Ang sabi ng Panginoong Kristo, kaya't huwag kayong mabagabag o mabalisa sa inyong kakainin, iinumin, daramtin, sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa inumin, pagkain, o daramtin. Naniniwala ba kayo doon? Sa libing salitang buhay. Ang buhay natin dito sa mundo ay isang buhay na may simula
at may katapusan. Whether we like it or not, darating at darating ang panahon na iyon. Kung kailan, hindi natin alam. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi lumulungkot hirang sa mga suliraning pinagdadaanan. Ang aking pagkukunwari sa buhay, pagbabalat kayo sa katotohanan. Ano man ang aking maging kapalaran, tanging Diyos lamang ang nakakalam. Lahat tayo. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi lumulungkot hirang sa mga suliraning pinagdadaanan. Ang aking pagkukunwari sa buhay, magbabalat kayo sa katotohanan. Aking maging kapalaran, tanging Diyos lamang ang Purihin, purihin ang Panginoon. Brothers and sisters, lagay ang ulo niyo sa kamay niyo. Laging sinasabi ko sa inyo na ang pangarap ko sa buhay, personally, ay maging Pangulo ng ating bansa. Upang ang mahirap ay aking mahango sa kanilang kahirapan. Subalit sadyang iba ang plano ng Diyos sa plano ng tao. Ilang presidente na po ang dumaan sa buhay ko. Subalit lahat na kanilang ipinangako sa bayan ay tila baga walang katuparan. Kaya napagdesisyonan ko, ayon na rin sa kalooban ng Diyos, na wag na akong kumandidato bilang Pangulo. Payag kayo? Sapagkat sa gawaing ito, yung hindi po nagagawa ng tao na baguhin ang buhay ng tao, pagyamanin ang mahirap, pagkasunduin ang pamilyang nagkakawatak-watak,
ay ginagawa na po ng Diyos sa gawaing ito. Amen ba? Ngayon, daraan po tayo sa isang masilan na desisyon muli. Hindi ko po ginagamit ang aking tungkulin sa gawaing ito upang ipagpilitan sa inyo kung sino man ang sa aking pakirwari at pag-aaral ay nararapat mamuno sa ating bansa. Bakit? Sa panahon ng eleksyon, lahat sila ay sira. Bakit? Nagsisiraan na sila eh. So mahalal man sila, sira na. Amen ba? So balit kung tayo ay magkakaisa at ang kapangyarihang ito ay gamitin natin sa tama, kahit po sira na sila, kapag tayo ang pumili, aayusin sila ng Diyos. Amen ba? Kaya tatalungin ko kayo, sino ang pipili ng ating iboboto? Kayo o ako? Sinong sasabing si Brother Mike? Okay. Marami nagtatanong sa akin kung sino raw. Kako hindi pa tapos ang kampanya. Lahat sila ay lumalapit. Dalaw po sa kandidatong presidente ang lumapit na sa inyong punong lingkod at in-interview ko na sila. Pinag-aralan ko na ang kanilang mga salita at ang bawat kilos ng kanilang mata, ilong, tainga, habang sila ay sumasagot sa aking mga katanungan. Kung loloobin ng Diyos, magkakaroon po tayo ng final rally para sa buhay sa Luneta. Sa Luneta. Nasa kamay nyo. Kung ibibigay sa atin. Bakit sa Luneta? Sapagkat alam kong ang mensaheng ito at ang halalang ito ay hindi lamang para sa mga taga-El Shaddai. Kaya yayain yung lahat sa Luneta sa pitsang i-announce ko sa inyo kung saan tayo magkakaroon ng pagtitipon at aanyayahan ko ang lahat ng kandidato para sa presidente. Ihaharap ko sa inyong lahat. Pagsasalitain ko sila ng tigi-ilang minuto at susuriin nyo sila. At pagkatapos, mag-uusap tayo. At ibubulong ko sa inyo sa himpilan ng DWXI kung sino ang nararapat maging Pangulo ng ating bansa. Amen ba? So, kayo ba'y naniniwalang kung sino ang ating pagkasunduan mananalo? Bakit? Sapagkat pag ang pinili natin ay ang pili ng Diyos, tsak yun. Pagpapalain tayo ng Diyos. Tasa kamay niyo. Tatanungin ko kayo, alam niyo ba kung ano ang kalooban ng Panginoong Diyos ng ating Yahweh El Shaddai sa bawat buhay ng tao? Alam niyo na ba? Gusto niyong malaman? Okay. Sabi sa aklat ng Deuteronomio, Kabanatang 30, talatang 11-20, paulit-ulit po ito sa buong kampanya natin para sa buhay na aking ihahayag sapagkat ito po ang kalooban ng Diyos, malaman ng taong bayan kung ano ang kalooban ng Diyos. This message are for those who believe that God really exists. It says, God said, "This day
I call the heavens and the earth as witnesses against you that I have set before you life and death, blessings and curses. Now, choose life, so that you and your children may live, and that you may love the Lord your God. Listen to His voice, and hold fast to Him. For the Lord is your life, and He will give you many years and the land. Ang sabi ng Panginoon, ngayon, saksi ko ang langit at ang lupa, nasa harapan nyo, inilatag ko ang buhay at kamatayan, pagpapala at kahirapan. Ngayon, ang sabi ng Diyos, piliin nyo, lakasan nyo. Kapag ginawa nyo yan, pagpapalain ang buhay ng Diyos, makikinig kayo sa Kanyang tinig, mananatili kayo sa Kanya, at habang tayo po ay nakikinig ng Kanyang salita at nanatili sa Kanya, pahabain ng maraming taon ang ating mga buhay. Buhay. Buhay, hayaan yumawang buhay. Mahalaga sa Diyos ang buhay. Itanuyod natin buhay. Hayaan yumawang buhay. Mahalaga sa Diyos ang buhay. Itanuyod natin buhay. Salita na Pag-ibigin buhay. sa Bisaya, Ilaganap buhay. sa Luzon, Sigaw buhay. Buong bansa ating iboto. Buhay! Buhay! Hayaan yumabong buhay. Mahalaga sa Diyos ang iyong buhay. Itanuyod natin buhay. Hayaan yumabong buhay. Mahalaga sa Diyos ang iyong buhay. Itanuyod natin buhay. salita na Pag-ibigin buhay. sa Bisaya, Ilaganap buhay. sa Luzon, Isigaw buhay. Buong bansa ating iboto. Buhay! Buhay! Hayaan lumabong buhay. Mahalaga sa Diyos ang buhay. Itanuyod natin buhay. Hayaan lumabong buhay. Mahalaga sa Diyos ang buhay. Itanuyod natin buhay. salita na Ang kiligin buhay. sa Bisaya, Ilaganap buhay. Sa Luzon, Sigaw buhay. Buong bansa ating iboto. Buhay! Purihin ang Panginoon. Pakitaas ang kamay nyo. By the way, bago ko makalimutan. For the first time, pumayag po ako ng aking mukha at yung batang anak ko sa labas. Nandiyan sa poster ng buhay. Para yan po ay inyong i-poster o idikit sa inyong mga pintuan ng bahay o gate. Ganito po yan. Ang instruction po ni Moses sa mga Israelita noon, ayon sa instruction sa kanya ng Diyos, itali sa liig, itali sa mga daliri, idikit sa mga hamba ng pintuan, ang salita ng Diyos tungkol sa buhay. Bakit? Saan man makikita ang salitang buhay sa mga pintuan, pagpapalain ng Diyos ang sambahayang iyan. Amen? Bakit? Sabi niyo, bakit? Sapagkat sinusunod natin ang pinili ng Diyos.
Ang sabi ng Diyos, sa harap nyo, buhay o kamatayan. Piliin nyo buhay. Palatandaan na sinunod natin ang kanyang utos na piliin natin ang buhay, kailangan nasa ating paningin, araw-araw, ang pili ng Diyos. Buhay. Amen ba? Tasa kamay nyo. Ito naman ay hindi ko at ayaw kong gagawin ninyo sa akin. Kaya lang, hindi natin maiwasan. May mga taong gusto nilang punasan yung aking noo ng kanilang panyolito. Kaya medyo nakakalbo na ako. Yung iba naman, ang pinupunasan nila yung aking sasakyan. Kaya laging malinis ang gulong ng sasakyan ko. Hallelujah. Pero pagkatapos noon, may himalang nangyayari sa buhay nila. Bilang patotoo na ang ating Diyos ay kumikilo sa kasalukuyan, tatawagin ko po ang isang taong pinili ng Diyos upang bigyan siya ng talino na ihayag ang kapangyarihan ng buhay. Nawala na siya ng buhay o desire magbigay buhay sa iba sa pamagitan ng kanyang mga comics na isinusulat at sa mga pelikulang kanyang ginagawa. Subalit ayon sa kanyang patotoo, nang siya po ay maging panauhin ko po sa tinawag niyang bahay ng, ano yon? Lakas bahay ng ano? Bahay ng tuwa at pag-asa. Mula noon, marami ng himala sa kanyang buhay ang ginawa ng Diyos. Sa pagsasapelikula ng unang himalang ito, sa gawain ito, nawalan po siya ng tinig. Siya na ngayon ang magpapatuloy kung ano ang nangyari sa kanyang tinig. Brother Carlo Caparas. Brother Mike, maraming salamat. At muli umaharap ako sa inyo na may ngiti at pagbati ng magandang gabi. Hindi ko inaasahan na makakapag-usap tayo ngayong gabi. Ang pagkaalam ko, magtatrabaho ko ngayon, ngunit isang himala ang nangyari at kaharap ninyo uli ako ngayon. Sa aking mga between, aktor at aktres, si Richard Gomez, Richard Gutierrez. Kayo naman, di na kayo mabiro. At si Jackie Aquino, Jackie Lou Blanco. At si RC Muñoz. At sa iba pang mga kabituin nila ngayong gabi, pasasalamat ang nagmumula sa akin. Gusto ko po lamang sa paghaharap na ito ay may paliwanag ko sa inyo, may lahad ko sa inyo ang mga pangyayari matapos nang huli akong humarap sa inyo. Noon po ay may lungkot, may hinanakit, may mga tanong na nararamdaman ako sa aking sarili. Ngunit ngayon po, pagkatapos namin magkausap ni Brother Mike, pagkatapos kong manggaling sa bahay ng tuwa at pag-asa, narito po ako ngayon, punong-puno ng tuwa at pag-asa.
Alam niyo po ba, ginagawa ko ang Miracles Are Forever. Walang hanggan din ang mga himalang nagaganap sa personal kong buhay, sa aking pagtatrabaho sa pelikula, at sa pagsasama namin ng aking pamilya. Alam niyo po bang nagsushooting ako sa init at lamig, sa init ng araw, sa lamig ng magdamag, na patuloy kong ginagampanan ang aking pagiging manunulat at direktor. Dinapuan po ako ng sakit, lagnat, ubo, sipon, hanggang mawala ang aking tinig. Importante po na sumigaw ako ng action, sumigaw ako ng cut, ngunit wala pong lumalabas na tinig sa aking bibig. Mula umaga hanggang hapon, walang makaintindi sa sinasabi ko, dinadaan ko po sa text, dinadaan ko sa pagsulat para mabasa ang mga instruction ko bilang direktor sa pelikula. Ang hirap po mawala ng tinig. Siguro po nung oras na yon na ipapanalangin ko, marami na mga mawala sa akin, wag lang yung tinig. Nahiya po ako sa mga artista, nahiya po ako sa mga kausap ko. Ayaw po lumabas ng tinig. Nagkataon po ng gabing yun, may shooting pa ako dito sa Ambel. Importanteng eksena ang kailangan makunan ko na involve si Brother Mike at ang mga between kasama niya. Ibinulong ko kay Brother Mike, pasensya ka na. Inalisan ako ng tinig at hindi mo maririnig ang aking instructions, personal. Kailangan ang mga co-directors ko ang magbigay sa iyo ng mga instruction na gusto ko. Tinignan ako ni Brother Mike, ang sabi, hindi nawawala ang tinig mo, naririnig kita. Kung naririnig niya ang bulong, kung naririnig niya ang tinig na ayaw lumabas sa aking bibig, siguro nakikita niya ang mata ko sa kabila ng dark glasses ko. Nababasa pa rin niya ang sinasabi ng aking mata na dumadaing ako sa hirap na nararamdaman ko. Dahil pinipilit ko magsalita, lalo akong nahihirapan, lalong nawawala ang boses ko. Pero naririnig ni Brother Mike. Uminom siya ng tubig, nang mabawasan, ibinigay sa akin. Ang sabi niya, Carlo, inumin mo to. Makakatulong sa iyo. Tumuloy po siya sa pagkain at sa hapag. Paglapit ko, muli niya akong tinawag, Carlo, itong sabaw na iniinom ko, inumin mo rin, babalik na ang boses mo. Puro tango po lang ang nagagawa ko dahil ayaw nga lumabas ng boses ko. Sunod-sunod na tango agad ang ibinigay ko. Ininom ko lahat ang sabaw, ang natira na lang yung lalagyan. Tuloy po ako sa pagsushooting, tuloy ako sa bulungan, tuloy ako sa pag-i-instruction sa pamamagitan ng text. Hindi pa bumabalik ang boses ko. Ngunit nang matapos ang shooting, narito pa ako sa loob ng Ambel. Pagpasok ko ng sasakyan, kinausap ako ng magandang misis ko na lagi akong iniimbestigahan sa pagtatrabaho.
Baka nagbubulak-bulak ko o baka kulang ang pagtatrabahong ginagawa ko para sa aming produksyon. Kinausap niya ako, nag-usap kami, sinabi ko marami kaming nakunan, at last nakunan ko rin na i-shoot ko si Brother Mike, mahaba ang paliwanag ko, hindi na sumagot ang asawa ko. Nakatingin sa akin, nakatingin din ako sa kanya. Sabi niya, bakit may boses ka na? Noong ko lang naramdaman na lumalabas ang boses ko, nakakapagsalita ako sa loob ng sasakyan. Hindi ho ako nakaimik. Hindi ako nakakibo. Sa loob ako ng sasakyan. Ang nabulong ko na lang po, salamat, purihin ang Panginoon. Sa maikling oras, naranasan ko ang isang himala. Kasi po lahat ng makausap ko, hindi nangyari sa buhay nila na magkaroon sila ng karamdaman na pagkawala ng boses na sa loob ng ilang oras, bumalik ang boses. At itong naririnig ninyo ngayon, ito yung boses na lumalabas sa akin. Mahirap pong ipaliwanag, ngunit habang nagsushooting kami, nakakaranas ako ng maraming magandang pangyayari na maituturing kong parang mga milagro, parang mga mirakulo na hindi basta mangyayari sa isang taong nagtatrabaho, sa isang direktor at manunulat na katulad ko. Ang eksena ko po, sila Richard Gutierrez, yung mga gumaganap pang iba, ay kailangan magtago sa paligid. Maraming damuhan, maraming makikita mo na panganib na pupuntahan mo dahil open field, walang kublihan. Sabi ko, sana kung may mga dadaang mga hayop dito, siguro pwedeng sumabay itong mga sundalo para makapagtago. Gawin nilang kublihan yung mga hayop, may kabayo ba, may kalabaw ba. Alam niyo po bang, pagtingin ko doon sa ibaba, paakyat sa amin, isang kawan po ng mga baka, napakaraming baka po. Madali ang tinawag ko, sila Richard, ang sabi ko, dalihan natin, i-shooting natin, merong dumaan na mga baka dito, maraming baka. Gustong-gusto kong maisama sa eksena, pampalaki ng pelikula. Alam niyo po bang nag-take 3 na kami, hindi umaalis yung mga baka doon hanggang hindi natapos ang shooting namin. Naibulong ko nga po doon sa 2 baka na nauna, padala ba kayo ni Brother Mike? Hindi po sumagot walang boses. Nawalan ho sila ng boses. Isa pa po, tag-araw, biglang umuulan. Si Donna po, yung asawa ko, biniro ng mga artista, o Ma'am Donna, humingi ka na ng tulong sa El Shaddai. Umuulan pahintuin mo. Na parang may halong biro. Sabi ni Donna, alam nyo, huwag kayo magbiro. Kapag may rally sa Ambel, miski anong lakas ng ulan, humihinto. Minsan bagyo pa nga, yung huling bagyo, huminto. Sabi nung mga ibang artista, o di humingi ka na ng tulong, Ma'am Donna, pero alam mo na parang may pagkantsaw na salita. Alam niyo ba pagkatapos ng salita ng taong yun, sabi ni Donna, pagtingin nila sa humihinto yung ulan. Kaya sabi sa akin ni
Donna nun. Alam mo, Carlo, akala mo ikaw lang ang pinaghihimalaan ni Brother Mike, pati ako. Napakarami pa pong pangyayari na mahirap na pong ipaliwanag kasi baka matalo yung pelikula nating Miracles Are Forever. Pero napakarami pong himala na naranasan namin. Napakarami pong bagay na bawat hilingin namin sa shooting na sana magkaroon ng ganito, sana may makita kaming ganon. Lugar, tao, hayop, malalaking ibon na puti. Sabi ko, pag sulpot nung isang nagtatago, sana kung may ibon dito, magugulat, lilipad. Alam niyo bang dumapo mula sa pagdapo ng mga ibon, sinusundan na ni Tisoy, itong cameraman namin, hanggang sa makalipad yung mga ibon. Napakaganda po sa shooting namin ang mga eksenang yun. Pagkatapos po isang bare na lugar, hindi mo aasahan. Bigla doon sa pinakatuktok ng burol, sumulpot yung kabayo, pati yung cameraman nagulat, hindi niya makunan eh. Sabi ko, kuna mo. Sumulpot siya, pagkatapos bumaba, nawala na siya. So yung eksena ng sundalong nagtatago, pirmi siyang nagugulat dahil kung ano-anong hayop yung lumilitaw na nakikita niya. Napakapagpaganda po ng pelikula ang mga inaabot namin. At bukod doon, sabi po ni Donna Villa, Carlo, bakit parang magaan dumating ang pera sa atin ngayon? Sabi ko, huwag lamang purihin mo ang Panginoon, pasalamatan mo pa si Yahweh El Shaddai. Alam mo, gusto ko pong patotohanan lahat ng sinabi ko. Kung po pwede po sana, pwede po kayang iharap ko ang aking asawa. Ang pinakamagandang nakita kong babae sa balat ng lupa. At alam ko na hindi kayo magpoprotesta. Si Miss Donna Villa. Ito po, yung pinakamagandang asawa sa balat ng lupa. Una si Sister Belen, pangalawa siya. Magandang gabi po. Pasensya na. Magandang gabi, Brother Mike. Sorry, hindi ako nakapaghanda. Hindi ko alam. Harap kami sa inyo. Ako lalo. Nako, lahat ng sinabi ni Carlo at mas marami pa, totoo po yun. Siguro, darating ang araw na ako naman ang magpapatotoo para marami po akong masasabi. Marami nang naikwento si Carlo sa inyo. Dadagdagan ko yon pag ako naman po yung nagpapatotoo. Basta ang gusto ko lang magpasalamat kay Brother Mike at naibalik niya kay Carlo ang sigla, ang tuwa at gana sa pagtatrabaho. Lubos ko pong pinagpapasalamat yan kay Brother Mike. At gusto ko rin magpasalamat sa ating mga artista. Siyempre, napakarami pong artista nitong Miracles Are Forever natin. 3 pong istorya to, headed by Mr. Richard Gutierrez. Na kahit na anong init at lamig, hindi po kayo makakarinig ng reklamo sa artistang ito. Bihira po tayong magkakaroon ng artistang katulad ni Richard Gutierrez. Napakabait po. Thank you, Richard. Andito rin si Miss Jackie Lou Blanco, si Arce Muñoz, at anak ni Willie, of course, Villarama, apo ni Sister Baby.
At marami pang iba. 100 po ang big stars natin na ihaharap namin sa inyo sa May 14 po. May 14. Andito po ang aking kababayan, si Miss Annabel Rama. So, magkita-kita po tayo uli siguro sa May 14 at andito po lahat ng artista natin. Mabuhay po ang El Shaddai and of course, kayo lahat at si Brother Mike. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kay Yahweh El Shaddai. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you, Carlo. Okay, andyan pa ba kayo? Sabi niyo, ibon. Sabi ng Panginoon, masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila naghahasik, ni nag-aani, o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayon man, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mas mahalaga kaysa mga ibon? Sino mas mahalaga? Ibon o tao? Okay, lagay ang ulo nyo sa kamay nyo. Binabahagi ko sa inyo lagi ang aking mga alagang manok. At napag-alaman natin na ang unang ibon na nilikha ng Diyos at inilapit kay Adan ay isang manok. Bakit manok? Sapagkat si Adan di niya alam kung anong oras tutulog, anong oras gigising, sapagkat wala pang relos noon. So ginawa niyang relos ang tilaok ng manok. Iyan din po ang aking ginagawa ngayon. Mayroon po kaming pangalawang inahin na nangitlog. Doon po sila sa ibabaw ng cage na ginawa ni Sister Belen, naglilim ng kanyang mga itlog. So hindi namin alam na yung para ay may manok doon sa itaas niyon na hindi po nabibigyan ng pagkain ni Sister Belen sapagkat mataas po yun eh. Nung malaman po namin, sapagkat ako'y mahilig manilip, bata pa ako, nanilip na ako, sinilip ko po yung pugad doon sa itaas ng hawlang yon. Nakita ko may manok na naglililim. Pagkatapos, naging sisiw. So kinabukasan, sabi ko, Sister Belen, ilang araw na yan dyan. Paano sila nabubuhay? So inimbestigahan niya. Alam niyo ho, may isang dahon ng saging na nagawi doon sa kanyang pugad. Pagkaraan ng ilang araw, wala na po yung dahon. Naubos na ng inahin. Iyon ang naging pagkain niya araw-araw. Tingnan niyo po, paano nagawi po yung dahon ng saging doon sa manok na naglililim. Nagtanong-tanong po ako sa mga katulong kung sinong gumawa noon. Wala pong makasagot. Sino ang naglagay o nagtabi nung sariwang dahon ng saging niyon doon sa naglililim na manok? Sabihin natin, hangin. Sino ang nagpaihip ng hangin doon sa dahon ng saging? Si El Shaddai. Ni minsan, hindi ko po narinig nagreklamo yung manok na hindi sila dadalhan ng pagkain. Kaya nang tunghayan ko po ito, pinagmasdan ko, walang sinabi ang Diyos na nasusulat sa Biblia na hindi nagkakatotoo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Ay mataas yon. Nung maging sisiw na sila, kinabukasan,
Ang tanong ko sa isip ko, bago dumating si Sister Belen, paano bababa ang mga sisiw na yan dyan? Maghihintay ba silang lumaki? Matagal-tagal yon. Pero kinabukasan, lahat ng sisiw at siyang inahin, nandoon na sa lupa. Naglalakad na, nanginginain na doon. Nakita ko. Ang sabi ko, Sister Belen, sino nagbaba ng mga sisiw na yan? At paano sila nakababa? Alam mo ang sagot sa akin, Sister Belen, Brother Mike, nangangaral ka ng salita ng Diyos, nagtataka ka pa. Marunong ka pa sa manok. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Ang tanong, taas sa kamay niya, paano bumaba yung mga sisiw? 5 sila. Wala pa silang balahibo. Wala pang pakpak. Paano binaba yun? Ang sabi sa akin ni Sister Belen, mabuti pa ang manok, marunong gumawa ng paraan. Purihin natin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya ako'y naniniwala, sapagkat kayo taong-tao ay higit pa sa mga ibon na mahalaga sa Diyos, kahit po kayo natutulog, kahit kayo walang ginagawa. Bago dumilat ang inyong mata, kinabukasan, mayroon nang nakalaan sa inyo ang Diyos. Amen? Taas ang kamay niya. So, ang unang kalooban ng Diyos sa tao, bawat taong kanyang nilalang, ay magkaroon ng buhay na mahaba dito sa balat ng lupa. Kinalulugdan ang nakatutuwa sa Diyos, nakalulugod sa Diyos, kapag ang isang tao ay humahaba ang buhay. Inaabot ng 100 taon, 120, noong unang panahon, inaabot sila ng 900 taon. Biro mo yun? So, ikinatutuwa po ng Diyos na humaba ang buhay natin. Ang tanong ay, bakit hindi na humahaba ang buhay ng tao? Alam mo kung bakit? Basahin niyo ang Biblia. Ang sabi ng Panginoon, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng inyong buhay ng kahit 1 oras sa pamagitan ng pagkabalisa? In other words, sa oras ng ating pagkabalisa, nababawasan, napapaikli ang haba ng ating buhay. Kaya kung gusto nyo humaba ang buhay, huwag kayong mabalisa kung nasaan yung mister nyo. Huwag kayong mabalisa kung saan kayo kukuha ng pagkain. Huwag kayong mabalisa kung may bibihisan kayo o wala. Lumabas kayo sa karsada na walang damit. Kaysa mabalisa kayo sa loob ng bahay. Amen ba? Tatandaan nyo, ang unang babae at lalaki na nilalang ng Diyos at nilagay sa lupa, walang damit. Hubot-hubad. Isang araw, sasabihin ko sa inyong lahat, dress code sa araw ng Sabado, hubad. Sinong darating na hubad? Heaven ba? Bakit hindi nga naman natin gawin yun? Ano? Hallelujah. Okay. Sabi niyo okay. So, mahalaga ang buhay ng bawat tao sa Diyos. Kahit kriminal po, pinabibigyan ng Diyos yan na makapagbagong buhay. Kahit magnanakaw, kahit prostitute, kahit mandurokot, kapag nahuli yan, hindi basta pinapatay. Binibigyan ng pagkakataon na mabuhay at magbagong buhay. Taas ang kamay nyo. Taas ang kamay nyo. Sa ating penal code, civil law or criminal law, whatever that is, ayon sa ating batas
every accused, lahat na pinagbibintangan, pinararatangan, o dinidemanda sa korte is presumed to be innocent until proven otherwise by the competent judge or justice. Sa Biblia, ipinagbabawal ng Diyos ang tayo ay humatol kahit kanino man. Wala tayong karapatang humatol. May hukuman na hatol dyan. Everybody is presumed to be innocent. Natatandaan nyo yung babaeng nahuli akto sa pangangalunya? Ang batas sa Israel noon, batas ng Diyos, batuhin ang sino mang mahuhuling babae sa akto ng pangangalunya hanggang sa mamatay. Nahuli po ang babaeng ito at dinala ng mga Pariseo at taong bayan sa harapan ni Kristo. At ang sabi nila kay Kristo, anong nararapat gawin sa babaeng ito na nahuli namin akto sa pangangalunya? Lahat sila may hawak ng bato. Sumulat si Jesus sa lupa. Hanggang ngayon, hindi po na-interpret ng mga theologians, kung ano ang isinulat ng daliri ni Jesus doon sa lupa. Alam niyo ba kung ano ang isinulat niya doon? Alam niyo? Ako tanungin niyo kung alam ko. Hindi ko rin alam. Purihin natin Panginoon. Purihin na Diyos. Lagay ang ulo niyo sa kamay niyo. Sa ulo. Ito po ang isinulat niya. Sapagkat pagkasulat niya tumingin siya sa mga tao may hawak ng bato at anong sinabi niya? Kung sino sa inyo ang walang kasalanan ang siyang unang pumukol ng bato sa babaeng ito. Ano, may bumato ba? Sapagkat, sabi sa Biblia, walang sino mang hindi nagkakasala. Lahat makasalanan. Maaring sa tingin mo, hindi ka magnanakaw. Subalit sa mata ng Diyos, magnanakaw ka. Magnanakaw ka. Idimanda mo ko. Ang Diyos may sabi nito, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ninanakawan ako ng buong bansa. Ano ang ninanakaw? Ay naku po, iyan po ang totoo. So ngayon, isa-isang umalis. Sumulat na naman si Jesus sa lupa. Pagtingala niya, nag-iisa na lang babae. Ang sabi ni Jesus, nasaan na sila? Umalis na po. Wala bang pumukol sa iyo? Wala po. Ito ang sabi ni Jesus. Ako rin, hindi kita pupukulin. Mahalaga ang buhay mo. Umuwi ka na at huwag ka nang magkakasala. Tasa ka niya. Ito na po ang hula ko doon sa isinulat ni Jesus ng kanyang daliri. Parang nakikita ko na sinusulat ng kanyang daliri, ang sino mang pumukol sa babaeng ito, lalagutin ko. Naniwala kayo? Totoo yun. Amen ba? Alam nyo, yung babae, nandun sa harapan ni Jesus. Panatag ang loob. Walang takot. Bakit? Nababasa niya yung sinusulat ni Jesus. Sa wikang Hebreo, ang sino mang pumukol sa babaeng ito, lalagutin ko.
Ang sabi ng babae sa sarili niya, mayroon akong tagapagligtas ngayon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tatandaan nyo, ang pangalawang kalooban ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, ang ay isang buhay na ganap at kasiyasiya. A happy and prosperous life. Nasundan nyo? Nasa kamay nyo? Ilalatag ko sa inyo ang pinakikita sa atin ng Panginoon ngayon sa kanyang kagandahang loob. Ibig niya na tayo ay magkaroon ng mahabang buhay. Sa haba ng buhay na yan, ibig ba ng Diyos na lagi tayong naghihirap? Laging may karamdaman? Hindi. Hindi. Ang kalooban ng Diyos, habang tayo ay nabubuhay dito sa balat ng lupa, magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Nasundan nyo? A happy and prosperous life. Kalooban ng Diyos yan. Kaya ko'y naniniwalang lahat kayong tinawag ng Diyos sa gawain ito, tumugon sa panawagan, nakinig at nanalig, hahaba ang buhay. Hahaba ang buhay. Isang buhay na hindi po hirap na hirap. May mga tao sabi niya sa akin, Brother Mike, ayaw ko nang mabuhay. Kako, bakit naman ayaw mo mabuhay? Ang hirap ng buhay. Ang sabi ko sa kanya, sino ba ang nagpahirap ng buhay mo? Ang sabi niya sa akin, ikaw. Purihin natin ang Panginoon. Purihin na Diyos. Kako, bakit ako? Bakit ako? Sabi niya kasi, yung buhay ko noon, walang pumapansin. Ngayon, nang sumama ko sa El Shaddai, pansin na pansin ako ng aking mga kapitbahay. Nasa kamay niyo? Sabi po sa Biblia ay ganito, 1 Corinthians chapter 1. Ang sabi doon, who were you when you were called? Sino ba kayo nang tawagin kayo ng Diyos? Mga walang halaga sa tingin ng mundo. Walang pangalan. Walang nakakakilala. Subalit nang kayo tumugon sa panawagan ng Diyos, marami na sa inyo ang nakakilala. Bakit? Sapagkat kayo at tayong lahat na tumugon sa panawagan ni Kristo ay nagiging dugong maharlika. Nagiging dugong maharlika. Hindi lang tayo pinagagaan sa buhay, inaangat pa ang ating katayuan sa buhay ng Diyos na ito. Binibigyan tayo hindi lamang ng isang buhay na ganap at kasiyasiya ngayon, kundi isang buhay na mayroon magandang kinabukasan. Saan niyo masusumpungan yan? It's found in Jeremiah chapter 29, verse 11. It says, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ako lamang tangi, sabi ng Diyos, ang nakakaalam ng plano sa buhay mo. Isang buhay na matagumpay, masagana, at mayroon magandang kinabukasan. Mayroon magandang kinabukasan. Iyan po ang plano at kalooban ng Diyos sa bawat buhay ng tao. From the womb to the tomb, mula sa sinapupunan ng ating ina,
hindi pa alam ng tatay nating tao at ng nanay natin ang itsura ng ating ilong, ang haba ng ating buhay sa balat ng lupa, ito po'y alam na ng ating Diyos. Kung sino ka sa kinabukasan. Ako'y hindi magkakamali na ang mayroon dito po sa inyo, na narito ngayon, walang kabalak-balak sa buhay tungkol sa kinabukasan. Subalit tandaan mo ito, bukas na bukas rin, masusumpungan mo ang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. And finally, anong kagalakan ang ating nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala, sa kamay ng lingkod niya pinapala. Finally, ako ngayon'y may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, Kung ngayon ay tagumpay, ako ngayon ay tagumpay. Finally, sabay-sabay! yes! Finally, Ang buhay ko ngayon siksik ng buhay ko biyaya. ngayon sisiklig ng biyaya. Sabihin mo sa iyong katabi kung may pagsubok man, ay di alintana. Hindi alintana. Pagkat ako'y punong-puno, Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan. sa pagdahak sa landas ng kabanalan. Landas ng kabanalan. Huwag kagalakan itaas sa mga kamay. Finally, Kung ngayon malaya na, ako ngayon'y malaya na. sumigaw ang mayaman na! Ako ngayon'y malaya na. Lumundag ang mga ligna! Ako ngayon ay magaling na. Finally, Sabay-sabay! finally, Finally! Ako ngayon may bagong buhay. ako ngayon'y may bagong buhay. Sumigaw ang mga pinagpala! Ako ngayon ay pinagpala. Finally, Ako ngayon ay tagumpay. ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay! And finally! Sabay-sabay! Finally! Sabay-sabay! Finally! finally, hold your hands together. O, maghawakan kayo para hindi makalayas yan. Okay, hawakan na kamay. Hindi pa tayo tapos. Introduction pa lang ito. Finally, ang isang kalooban ng Diyos habang tayo ay nabubuhay sa balat ng lupa ay isang buhay na immune. Nakikinig mo kayo? Immune from any pestilence. Narinig niyon? Isang buhay na immune from any pestilence or salot na lumagalaganap sa balat ng lupa. Alam niyo ba yun? Maraming salot na lumalaganap ngayon sa balat ng lupa. Sapagkat sinabi ng Diyos pasimula yan, nasa harapan niyo ang pagpapala at mga salot. Naririyan yan. Now, these miracles are forever movies, starting with this one. Pinatunayan minsan pa ang kapangyarihan ng sinabi ng Diyos. It is found
in our universal prayer every 6 o'clock in the morning, noon time, and 6 in the evening. It's Psalm 91. Let us read Psalm 91 in English from verses 1 to 12. Pakinggan niyo po ng mabuti ito. Ito po ang nag-protect sa ating kapatid na si Alan Franco doon sa Mamasapano incident. Open field po ang kanyang kinalagyan at ang mga bala na lumilipad kaliwa kanan. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be our shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness. For the plague, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked, and you make the Most High, if you make the Most High your dwelling. No harm will overtake you. No disaster will come near your house. For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. Siyang naghahangad, sabi sa Tagalog, ang dapat doon ay siyang nananatili sa kalinga o kandungan ng Diyos. Makapagsasabi sa Diyos na ito, muog kita at tahanan. Ikaw ang aking kandungan. Ikaw ang aking taguan sa oras ng mga panganib sa buhay. Ang sabi ng Diyos, walang makalalapit sa iyo na anumang pisti sa buhay. Magkakamatayan na ang iyong paligid dahil sa kanilang mga kasalanan, subalit ikaw na nasa piling ni Yahweh El Shaddai, mananatiling matatag at nakatayo sa lahat ng araw. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Sabihin nyo, immunity. Okay, you listen to this very carefully. May mga salot ngayon na dumakalat na wala pang vaccine na nadidiscover. Mayroon ngayon ini-injection na vaccine sa mga tao para maging immune sa ganong uri ng karamdaman. Pero hindi pa sila katitiyak kung iyon ay magiging effective. Ito po ang tandaan nyo. The most effective vaccine that I have discovered in all my life is the Word of God. It is the Word of God. It is the source of life, and it is the source of miracles in our life. Kaya laging iginidikot sa inyo,
paglaanan nyo ng panahon, araw at gabi, ang makinig at magnilay sa salita ng Diyos. Mayroon po sa akin nagpatotoo na hindi naman sumasama sa ating pagtitipon, nasa television na lang siya nakaabang. Nakaratay siya sa banig ng karamdaman ng maraming taon. Lahat ng uri ng gamot na ibinigay sa kanya, hindi umiipikto. Subalit, ng kanyang mapakinggan ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng gawaing ito, unti-unting bumalik sa kanyang katawan ang kakaibang lakas hanggang sa siya ay muling nakabangon at nagkaroon ng bagong buhay. Amen? Tasa kamay niyo. This is my prayer for all of you who answer the call of God in this ministry, that you will be immune from any curse. Mabalutang kayo ng kapangyarihan ng Diyos tulad ng kapangyarihang ibinalot kay Eva at Adan noong unang panahon na bagamat sila ay hubad, hindi po sila kinagat ng lamok na may dala ng dingge. Hindi po sila kinagat ng daga. Hindi po sila sinipon sa lamig. Hindi po sila na-dehydrate sa init. Alam niyo kung bakit? Tuwing darating ang alas 3 ng hapon, naririnig nila ang tinig ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Sabihin niyo, voice. Lagay ang kamay niyo sa bibig niyo. Bibig niyo. Jesus said, I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep knows my voice. Siya ang mabuting pastol. Kilala niya ang kanyang mga tupa. Sabi ni Father Sunny kanina, ang sinabi ni Jesus kay Peter, Peter, mahal mo ba ako? Ang sabi ni Peter, opo Panginoon, alam mong mahal kita. Ang sabi ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Sino yun? Sino ang tinutukoy na tupa ni Jesus? Lahat na tupa ni Jesus, sumigaw. Tasa kamay niyo. Kilala ng Diyos ang inyong sigaw. Kilala ni Jesus ang ating palakpak. Kilala ni Jesus ang ating tinig. Tasa kamay niya. Kaya pag kayo ay may suliranin, huwag kayong tumawag kay Brother Mike. Huwag kayong tumawag sa kapitbahay. Huwag tayong tumawag kay Mayor. Huwag kayong tumawag sa Pangulo. Hindi kayo maririnig. Taas yung kamay nyo. Simagaw kayo ng 3 amen. Maririnig ng Diyos ang tinig nyo at darating sa inyo ang tinig ng Diyos. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Remember this. Tandaan nyo ito. May nagpatotoo sa akin kanina. Laging kasama niya yung kanyang apo sa aming pag-jogging. Di ko minsan narinig magsalita ang apo niya. Kanina umaga, tinanong ko, ano yung pipi? Hindi po. Bakit hindi nagsasalita? Nasyak po iyan nung maliit na bata pa. Kako, bakit? Bali po ng buto nung nanay niya, ng lolo niya, yung asawa ko. Kaya nasyak po yan. Maya-maya nilapit niya sa akin.
Nahiya po lang kami. Nahiya po kong sabihin sa iyo ang layunin namin ng pagsama sa jogging mo. Pero ngayon, ikaw na rin nagtanong. Sabi niya, panahon na pala para yung aming hinihingi sa Diyos, mapasa amin na. Nilapit niya. Nilapit niya sa akin at pagkatapos, kako anong ibig mo? Hindi kumikibo yung bata. Yun lula ang sumasagot. Kako pipi nga ito. Pinatungan ko ng kamay sa ulo. Sabi ko, magsalita ka. Alam mo, sabi niya, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Naalala ko yung sinabi ni Carlo Caparas, sapagkat sa sandaling yon, nakita ko ang ibang ngiti ng bata. Yung buhay na nawala sa kanya dahil sa kanyang nakaraan, ibanilik ng Diyos kaninang umaga. Nasa kamay niyo. Lahat tayo ay may nakaraan. Hindi po yan lingid sa Diyos. Kaya lang, pagdating sa Panginoon, tikom bibig tayo. Hindi natin mabuksan ang ating mga bibig. Kailangan ng Diyos, sumigaw ka. Para sumayo ang buhay. Lagay ang kamay niyo sa tiyan niyo. Yan, paskilalaki. Ito po ang nangyayari sa bata, sa sanggol. Paglabas po sa sinapupunan ng kanyang ina, hindi po marunong huminga yan. Sapagkat sa loob ng kanyang tiyan, ang hininga ng bata ay galing sa ina. Mayroon po dyan nakakonektang tube sa kanya, ugat. Doon siya kumukuha ng buhay sa nanay niya. Kaya lang, paglabas sa sinapupunan, kailangan ka nang mabuhay, magsarili. Kaya kapag hindi po umuuha o umiiyak ang bata, sinasampal ng doktor o kaya ng komadrona hanggang sa sumigaw ang bata ng uha. Sabi niya nga, uha. Lakasan nyo. Ulitin nyo. Nasa kamay nyo. Pilipino, Amerikano, Hapon, Chino, etc. Pinakinggan ko po ang unang sigaw ng bata paglabas sinapupunan, iisa. Uha. Universal language ng bata. Uha. Anong ibig sabihin nun? O Yahweh, narito na ako sa balat ng lupa. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Sa kamay. Sa kamay. Sabihin niyo, O Yahweh, ikaw ang Diyos na sa akin ay nagbigay ng buhay doon pa sa sinapupunan ng aking ina. Ikaw din ang Diyos na sa akin ay tumapik upang ako ay magkaroon ng sariling hininga sa pamagitan ng aking sigaw na uha. Ulit. Sigaw nyo. Dumating sa akin ang buhay na higit na mahalaga sa inyo. Kaya naman, buhat sa araw na ito, pahalagahan ko na ang buhay ko. Hindi na ako magpupuyat. Hindi na ako magtatrabaho ng higit sa kinakailangan ko. Hindi na ako mag-aalala nang sa gayon, hindi ako magkasakit. Ako ay hindi na
kakain ng pagkaing bawal. Hindi na ako magpapabaya sa aking katawan. Kapag ako'y nauuhaw, iinom ako ng agwa abilina. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Gusto niyo mahabang buhay? Okay, tuturo ko sa inyo. I always say, I'm already 77, but I am strong as 27. Amen? And I am becoming younger and handsome as 17. Amen ba? Sabi nyo, paano yun? Choice. Sabihin nyo, choice. Pinili ko ang isang buhay na relax. Nakaranas na ako ng buhay na double time. Masyadong stress, kaya ko nagkasakit sa puso. Ngayon, masumpungan ko ang salita ng Diyos, may trabaho ko sa wala, may dumarating. May dumarating. Amen? Okay, find your partner. Find your partner. Sabi mo sa partner mo, buhat ngayon. Relax ka lang. 1 plus 1. Baka lang sabihin mo, nang sa gayon, humaba ang iyong buhay. 1 plus 1. 7 plus, 3 plus 3. Gusto niyo humaba ang buhay niyo? Okay, sa huli, itong sasabihin niyo. Huwag na tayong a-absent sa gawain. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purihin ang Panginoon. Tasa kamay. Okay. Iiwan ko sa inyo ang mahalagang bagay na ito. Sasaluhin nyo at sasabihin nyo sa buhay nyo. Nakikinig ba kayo? Okay. Tatandaan nyo kung ano ang buhay nyo, bunga yan ng mga salitang sinabi nyo. Okay. Pagtapon ko sa inyo, sabihin nyo, buhay na ganap, mahaba, masaya, akin na. Ulit nyo nga. God bless you. See you next Saturday.